Cool News Primetime. Sa ating unang balita ngayong gabi, inalaya ng tsinelas at bulaklak ang mga biktima ng drug war sa paggunita ng unang taon mula nang arestuhin ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa grupong paghilom, simboloan nila ang sapin sa paa at bulaklak ng mga naglahong buhay ng mga biktima. Nagdaos din ng misa ang grupo sa Sacred Heart of Jesus Parish sa Quezon City para sa patuloy na paghingi ng hustisya para sa mga biktima at anilang paghilom ng mga puso ng mga naiwang kaanak nito. Samantala, naninindigan pa din si Vice President Sara Duterte na pamumulitika ang dahilan umano sa pag-aresto sa kanyang ama. Ayon sa pangalawang Pangulo, ang isang tunay na malayang bansaan niya ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghimasok o dikta. Matatanda ang inaresto ang dating Pangulo paglapag niya mula sa Hong Kong at inilipad sa The Hague, Netherlands noong Marso 2025 dahil sa kasong krimen laban sa sangkatauhan. Samantala, aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukala na naglalayong tuluyang alisin ang matagal nang ipinapataw na travel tax sa mga Pilipinong bumabiyahe palabas ng bansa. Pinangunahan ni Committee Chair at Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona ang pag-aproba sa 6 na panukala kabilang House Bill No. 7443 na inihain ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sa ilalim ng panukala ni Marcos sa alisin ng travel tax na ipinataw sa bisa ng Presidential Decree No. 1183 at makakaugnay na probisyon ng Tourism Act of 2009. Sa kasalukuyan, umaabot sa 2,700 pesos ang bayad ng first class passengers at 1,620 naman para sa economy travelers. Sa ibang balita, ibinahagi ng National Bureau of Investigation o NBI na napag-alaman umano nilang may isang retiradong general ang nag-recruit sa 103 na dati mga bodyguard ni dating ako, Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa naging pahayag ni NBI Director Melvin Matipag nitong Miyerkules, sinabi niyang kasama na rin umano rito ang lumitaw na 18 ex-Marines. Ani ni Matibag na pag-alaman umano nilang dapat sanang may 2 taon pang kontrata ng trabaho ang umano'y bodyguards ni Ko, ngunit tila naudlot ito dahil sa pag-alis ng mambabata sa bansa. Samantala, pinili namang hindi na ibahagi sa publiko ni Matibag ang pagkakakilanlan ng retiradong general, ngunit nilinaw niyang nabibilang ito sa Class 1975 ng Philippine Military Academy o PMA. Huwag kayo magbabalik ang Cool News Primetime matapos ang ilang paalala. Kung ikaw ay nagtataka, ito ay isang napakasarap na adobo. Pero bakit napakabango? Ang sikreto ni Mommy ay ospentoyo. Ito ay fermented, gawain ito sa pinakamahusay na kalidad ng soybeans mula sa sakahan, sobrang sarap, sobrang dekalidad at syempre, safe gamitin ayon sa Food and Drug Administration. Para sa iyong pamilya, pipiliin ng lahat ang pinakamahusay na brand. Ospentoyo, sulit sarap! Dito na tayo sa Joy kung saan lahat ay okay. Sa Joy lahat dito ay super mura. Lahat mga maganda dito sa Joy. Sa Joy napatunayan na ng bayan, wala namang iba. Quality shopping ang aming dala. Mapapajoy talaga kayo. Ang supermarket namin ay Joy. Kamusta si P dito? Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin, sisigla pa rin ako sa tulong ng Miralles Cola. Miralles Cola lamang ang may iron, taurine at B vitamins. Ayos to ah. Para masigla ang araw nyo, mag Miralles Cola na. PDM. Antukin pa rin ako tuwing umaga. Napakahirap talagang gumising at yun, late ako parati sa programa. Kapag maganda ang gising ko,
sisigla pa rin ako sa tulong ng Tengu Coffee Drink. Ito ay may tamang tapang ng kape na may asukal at creamer. 3-in-1 sa tapang at sarap. Ang tapang, ang sarap. Try nyo. Basta may Tengu, gigising ka. PDM. Iron, taurine, and B vitamins is the key for PD Cola. PD Cola. 25 pesos lang, sang ka ba? Innova Power G6. Fast, sleek, reliable, affordable. Now equipped with Ryzen 7000 series CPU, Radeon RX 7000 series, 1TB SSD storage, and 32GB RAM. Enough to fulfill your needs. Innova. Inspire any Filipino's choice. Introducing O-Spend Mineral Water, made from 100% pure mountain water. Distilled, fresh, approved by Filipinos. I choose O-Spend Mineral Water. Nutro low-fat milk. It has the same creamy neutral goodness with lesser fat and lesser calories. And now, it's rich with even more vitamins and minerals. More nutrients, less fat, less calories. So good you'll float. Nutro low-fat milk. Breast milk is still best for babies. It's morning sunrise. It's time to buy another bread. Guy's original panenday, made from real wheat flour, sugar, milk, butter, salt, all, and yeast for better taste and better smooth, fluffy, and extra soft. Price only at 20 pesos for 10 pandensal and 40 pesos for 20 pandensal. Available on Guy's Bake Shop and other bakery stores nationwide. Pagkagising sa umagang umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas. Uminom ng MSI Gatas. Ada Morella po, mag-MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Nagbabalik ang Cool News Primetime. Nakikipag-ugnayan ng gobyerno ng Pilipinas sa Portugal para maiuwi ang dating kongresistang si Zaldico. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang panayam, bago siya tumungo pabalik sa bansa, kailangan anya ng kooperasyon ng Portugal sa pagproseso ng pagpapabalik sa dating kongresista. Dagdag niya, hindi maaaring direktang arestuhin ng ating otoridad si Ko dahil ito'y nasa labas ng jurisdiksyon ng ating bansa. Ayon din sa Pangulo, formal nang humiling ang bansa sa Interpol na mag-issue ng red notice upang matunton ang kinaroroonan ng dating leader ng Appropriations Committee sa Kamara. Sa pasada ng balitang Promdi, sumuko na rin kahapon sa Criminal Investigation and Detection Group or CIDEG NCR sa Camp Crame ang isang 26 anyos na alumnus ng Tao Gamma Pi na kabilang sa sangkot sa insidente umano ng hising na ikinasawi ng 19 anyos na maritime student sa General Trias City, Cavite. Kinilala ang sumuko na si alias John, ang ikapatong suspect na sumuko sa mga otoridad. Ang nasabing frontman ay kabilang sa 18 na isinasangkot sa pagkamatay ng 19 anyos na biktimang si Mark Kenneth Alcedo, isang first-year college student ng Philippine Nautical and Technological Colleges o PNTC na nakabase sa Dasmariñas City, Cavite. Kamakalawa ay sinampahan na ng ama ng biktima na si Elegio Alcedo ang lahat ng suspect na sangkot sa pagkamatay ng anak nito. Sa kabuuan, 7 suspect na ang kasalukuyang hawak ng otoridad habang patuloy na nakatatanggap ang pulisya ng mga surrender feelers mula sa iba pang mga sangkot. Sa ibang balita, namumuro namang ipasara ang 16 na gasolinahan sa bayan ng Itiague sa Isabela matapos na mabigyan ng notice of violation ng lumampas umano ang kanilang presyo sa petrolyo sa itinakdang pump price ng Department of Energy para sa linggong March 6 to 9, 2026. Ayon sa report, ang pagkakadiskubre sa paglapag ng mga gasolinahan ay batay sa isinagawang inspeksyon ng mga kawani ng Municipal Fuel Monitoring and Enforcement Team bilang pagtupad sa ipinalabas na Executive Order No. 7 Series of 2026 ng lokal na pamahalaan.
Agad naman na inisyuhan ng cease and desist order ang mga establishmento at binibigyan ng mga ito ng 24 oras upang magsumite ng paliwanag. Sa mabilisang ratsyada ng mga balita, sisikapin ng gobyerno ng Pilipinas na maiuwi ngayong linggo sa bansa ang mga labi ni Mary Ann Velasquez de Vera, isang Pinay caregiver na nasawi kamakailan sa Israel. Kinasaan na ni Cebu Governor Pari 4 ang 4-day work week at energy saving measures sa mga government offices sa lalawigan ng Cebu. Enrique Razon nanguna sa pinakamayayamang Pinoy ngayong 2026 ayon sa listahang inilabas ng Forbes. PNP nagbabala sa publiko laban sa mga vacation scams ngayong darating na Semana Santa. Sandigan Bayan tinanggihan ang piyansa ng 9 na dating opisyal ng DPWH sa kasong malversation. Palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw umakyat na sa 59 pesos and 17 centavos. Nilampaso ni Sec Linda Noscova si Pinoy tennis star Alex Ayala palabas ng Indian Wells Open sa straight set 6-2, 6-0. At sa kapapasok lang na balita, tinamaan ng Iranian missiles ang 3 barko na pumasok sa Strait of Hormuz. Sa isang pahayag, nagbabala ang militar ng Iran na maaari nilang targetin ng anumang sasakyang pandagat na pagmamayari ng Estados Unidos, Israel o ng kanilang mga kaalyado na dadaan sa nasabing strait. At sa unang pasada ng Chika Cool, pansamantalang maaantala ang pag-ere sa primetime ng bagong teleseryeng Sigabo ni kapamilya star Coco Martin. Ayon sa ibinabang anunsyo ng ABS-CBN noong Martes, Marso 10, sinabi nilang ililipat sa ibang petsa ang nasabing teleserye ni Coco kung saan makakasama nito ang partner na si Julia Montes. Matatandaan sa Marso 16 sana ang inisyal na petsa ng premiere nito. Ito ay habang patuloy umanong gumugulong ang paghahanda para mas makapaghandog ng isang bago at kapanapanabik na teleserye sa mga taga-subaybay. Samantala, pinasalamatan naman nila ang milyong-milyong Pilipino na sumuporta sa FEJ's Batang Quiapo mula nung umere ito noong 2023. Nakatakdang matapos ang nasabing serye ngayong Biyernes, Marso 13. Sa iba pang showbiz balita, ibinahagi sa publiko ng TV host na si Kuya Kim Atienza ang interview ng anak niyang si Emma Atienza para sa Pinoy Big Brother or PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Sa isang Facebook post ni Kuya Kim nitong Lunes, Marso 9, mapapanood ang nasabing video clip kung saan pinakilala ni Emma ng kanyang sarili. Ayon kay Kuya Kim, ipinadala umano sa kanya ni ABS-CBN Chief Operating Officer Cory Bidanes ang video clip na bumisita ang huli sa labi ni Emma. Sa isang bahagi ng caption ng kanyang post, may kalakip itong tanong sa madla na, "Would my Emma Sky be a good housemate?" Matatandaan pumano si Emma noong nakaraang taon. Sa ating ulat panahon, naging ganap ng bagyo ang low pressure area na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Binigyan ito ng international name na Nuri. Namataan ito sa layong 1,290 km silangan ng Eastern Visayas na may lakas ng hangin na 65 km bawat oras malapit sa gitna at pagbugso na umaabot naman ng 80 km bawat oras. Mabagal ang pagkilos nito pakanluran sa bilis na 11 km bawat oras. Magdadala ito ng maulap at kalat-kalat na pag-ulan sa Surigao del Sur at Davao Oriental na maaaring magdulot ng flash flood at landslide. Kaya mag-ingat ang ating mga kababayan natin dyan. Magiging makulimlim hanggang maulat na may kalat-kalat na pag-uulan o thunderstorm sa natitirang bahagi ng Mindanao at sa silangang bahagi ng Visayas. Samantala, nakakaapekto naman ang northeast monsoon sa natitirang bahagi ng bansa na magdadala ng makulimlim na panahon hanggang sa kalat-kalat na pag-ulan. At iyan lang ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Para sa balitang mabilis at serbisyong walang mintis, manatiling nakatutok sa Cool News at TGON Cool FM para sa pinakahuling balita. Ako si Eli Di Malupig at magandang gabi Pilipinas. Ang oras natin ganap ng 10:00 ng gabi